Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong gusto mong gawin ko? Tumingin si Hansan kay Ivory na may medyo seryosong ekspresyon. Natahimik si Ivory. Sa katunayan, sinabi rin ni Han Sanchen ang mga paghihirap ng mga taong langgam. Mas mabuti kung matutulungan niya sila. Gayunpaman, kahit na ang karamihan sa mga tao sa lungsod ay hindi nalasan at hindi nangangailangan ng Aaron para tretuhin sila ng isa-isa, ang kanilang tunay na layunin ng pagpapanggap na nalasan ay ang pag-asa na ang Aaron ay maaaring gumamit ng enerhiya upang itaas sila, na nangangahulugan din na kailangan din nila ng Aaron para ubusin ang sarili nilang enerhiya. Mahigit 80,000 katao ang hindi masasabing astronomical, pero kahit papaano ay nakakapagpaputi ito ng sino man sa amoy. Isang subo lang ng laway ay sapat na para mamatay si Aaron sa kumpletong kakulangan ng tubig. Higit pa rito, hindi nila gusto ang laway, ngunit isang malaking halaga ng enerhiya. Sa makatuwid, kung gusto mong tumulong, magkano ang kailangang bayaran ng Aaron? Halos may isip ito ni Ivory. Kahit asawa niya ang taong ito, hindi siya makapagsalita. At saka, mas mahal niya si Han Sanchen. Hindi ko alam, pero nirerespeto ko ang anumang desisyon na gagawin mo. Tumingin si Ivory kay Aaron, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Huwag ipilit ang iyong sarili, at huwag kang kidnap ng moralidad. Bago mo nailigtas ang mga tao, alam ko na naisip ko na may mali sa iyong paraan ng pagtrato sa mga tao, na nag-pressure sa iyo. Ngayon, ayoko na. Alam kong mali ako, kaya nasa iyo ang lahat. Ngumiti si Han Sanchen, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung narinig kong ililigtas mo ang mga tao sa ganitong hindi kinaugalian na paraan, baka malito ako. Pagkatapos noon, bumantong hininga si Han Sanchen, sa katunayan, hanggang ngayon, ayaw kong iligtas ang mga langgam. Napakasimple ng dahilan. Bagamat ang 5 elemento ng mga banal na bato ay pag-aari na lahat, sila ay nagsanib na pagkatapos ng lahat. Hindi ko alam ang ilan sa mga performance at feature nito, o maging ang efficacy nito. Kung padalos-dalos ko itong ubusin kapag katatapos lang nito, natatakot ako. Ivory sulyap kay Aaron, na puno ng pag-aalala, at sinabing, natatakot ka ba na ito ay magbalik tanaw pagdating ng panahon, o ano ang mangyayari sa 5 elementong banal na bato, na nagdudulot ng ilang hindi kinakailangang kaguluhan. Pangalawa ang gulo. May kasabihan na kung sukdulan ang mga bagay-bagay, magkakalaban sila. Nag-aalala ako na ang 5 elemento ng banal na bato ay hindi ganap na matatag. Kung pipilitin natin ang isang malaking halaga ng pagkonsumo, maaari itong lumiko, ginagamot sa isang matalim na kutsilyo upang patayin. That's all fate. There are more than 80,000 pieces. Kapag may mali, saan tayo pupunta? Baliwala ang buhay ng tao. Hindi mabilang na tao ang namatay sa kamay ko. Pero kung kailangan kong pasanin ang napakaraming inosenteng buhay, sa tingin ko, hindi ako magiging komportable sa buhay ko. Tumanggaw si Ivory, kalaban ay maaari pa ring patayin sa kalooban. Pagkatapos ng lahat, ang larangan ng digmaan ay alinman sa iyo o ako, ngunit ang mga taong langgam ay inosente. Kung hahayaan natin silang mamatay sa sarili nilang mga kamay, talagang ginagawang puno ng dugo ang kanilang mga kamay sa totoong kahulugan. Ang mga alalahanin ni Han Sanchen ay naiintindihan. Pero ang problema, kung hindi mo sila tutulungan. Bumantong hininga si Han Sanchen, gaya ng kasasabi ko lang, wala na silang ugnayan sa labas ng mundo at lumabas para magsimula ng bagong buhay. Kapag nakatagpo sila ng gulo, ang kanilang kahihinatnan ay maaaring maging lubhang kalunos-lunos. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay hindi na kailangan pang gawa ng artipisyal.
Ang sama ng panahon sa labas ay sapat na upang lubos na mabawasan ang kanilang mga tauhan. Tumango si Ivory, maliban kung patuloy tayong maninirahan dito, hindi masyadong maganda ang kapaligiran dito. Gusto ng Queen Ant na magtulungan ang lahat sa dulang ito. Sa katunayan, ipinaliwanag na gusto nilang umalis dito. Kung hindi, bakit niya gagawin iyon? Sumimangot si Han 3000, tumango si Ivory, oo. Pero, nahihirapan ka rin, dito. Bakit hindi mo sila tulungan? Sinabi ni Han Sanchen, kung magtagumpay ka, ituring akong isang mabuting tao. Kung nabigo ka, ituring akong isang makasalanan. Ngunit sa kasong iyon, ikaw, ngumiti si Han Sanyi, nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, kung ang bato lamang ay kinuha mula sa kanila, kung gayon sila ay dapat na may karapatan na tamasahin ang anumang epekto na dala ng 5 elemento ng banal na bato, sa makatuwid, dahil may itatanong sila ngayon, dapat matugunan din natin. Let's go. It's a blessing or a curse, we have to face it all the time. Terra na, pagkatapos ng mga salita, tumingin si Han Sanchen kay Ivory, nag-alinlangan si Ivory at saka ngumiti, sige, maging mabuting mag-asawa o maging magnanakaw, sasamahan kita. Storytelling channel sa YouTube. Nang bumalik ang mag-asawa sa plaza, lahat ng pamilya ng langgam, kasama ang Reyna Langgam, ay nanatili sa kanilang kinaroroonan, halos hindi gumagalaw. Dati, maaaring nag-aalala si Ivory, ngunit pagkatapos ng paliwanag ni Han Sanchen, si Ivory na ngayon ay isang walang magawang ngiti. Marahan na umubo si Ivory, tumahimik, tinanong si Han Sanchen, sigurado ka bang napakaraming tao ang nalasan? Kung may anumang problema, maaaring hindi maalis ng lahat ng tao ang lason, ngunit maaaring magkaroon ng mga problema o kahit kamatayan dahil sa iyong pagbubuhos ng enerhiya. Naunawaan ni Han San na sinabi ito ni Ivory sa kanyang sarili, ngunit sa katunayan ay sinabi rin ito sa mga langgam. Ang layunin ay mabigyan sila ng iniksyon ng pag-iwas. Ngunit sa sandaling nahulog ang mga salita, muli akong tumingin sa paligid, ngunit walang gumagalaw na taong langgam. Malinaw, ito ang mga bastos na determinadong kumain ng timbang. Sa pagkakataong iyon, walang masabi si Han Sanchen. Pagkatapos tumango kay Ivory, diretso siyang bumangon at lumipad ng ilang metro. Sinulyapan niya ang mga langgam sa lupa at sinabing, gagawin ko ang aking makakaya, ngunit sa pagkakataong ito ang bilang ay masyadong malaki, at tiyak na hindi magagarantiyahan ni Han ang tagumpay. Tagumpay o kabiguan, dahil ito ang kaso ngayon, ang isang tao sa Han ay maaari lamang sumulong at umatras kasama mo, nang may dangal at kahihiyan. Ang mga salita ay nahulog, at ang Aaron ay lumipad ng diretsyo sa langit. Pagkatapos nito, ang 5 elemento ng banal na bato ay ikatalas sa pinakamataas na antas, at pagkatapos ay babagsak ito sa lupa. Boom! Ang 5 ilaw ay direktang puno, at ang mga sound wave ay napakalaki. Lahat kayo, stop pretending. Tumayo kayong lahat at uminom sa taas ng ulo nyo. Si Aaron, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pilit na ibinaba ang 5 elementong bato ng Diyos. Sure enough, may napakadramang eksena sa eksena. Higit sa 80,000 mga tao na ganap na bumagsak ang biglang nagising. Pagkatapos ay tumayo sila ng tuwid sa isang napaka-organisado at disiplinadong paraan, pumila sa isang parisukat, at dahan-daang naghintay. Nakita ni Ivory ang eksenang ito at ngayon ay lubos na naniniwala na ang pangangatwiran at hula ni Han Sanchen ay ganap na tama. Bagamat nawalan ng malay ang Reyna Langgam, itinayo pa rin siya ng kanyang mga kasama at tumayo sa pwesto, naghihintay sa 5 magaan na tela. Boom! Halos agad-agad, ang malaking enerhiya na itinulak ni Han Sanchen sa wakas ay nahulog. Buzz! Ang mga alon ng hangin ay yumanig, at ang lahat ng enerhiya ay nakikipag-ugnayan sa libo-libong tao, ganap na tumitigil. Huwa-huwa! Ang 5 elementong Divine Stone ay umiikot ng ligaw sa mga kamay ni Han Sanchen, at patuloy itong naglalabas ng mas maraming liwanag sa proseso ng pag-ikot. Ang lahat ay nabalot ng liwanag, at ang kanilang mga mukha ay lalong namumula sa 5 ilaw. Ang nakabitin na puso ni Ivory sa wakas ay lumuwag, at ang buong tao ay hindi napigil ang huminga. Mapait na ngumiti si Aaron, simula pa lang ito. Paparating na ang panganib. Pagkatapos, tulad ngayon, ang lahat ng mga taong langgam ay biglang pumikit at nahulog sa isang estado ng suspendido na kamatayan. 80,000 katao, na nangangahulugan na ang Aaron ay kailangang dumaan sa mga meridian ng 80,000 katao sa parehong oras.
Hindi mahalaga kung gaano karaming pagsisikap ang kinakailangan, ngunit ang pagkonsumo ng enerhiya ay isang makalangit na numero. Kung hindi dahil sa 5 elementong bato ng Diyos, natatakot ako na maubos nito si Han Sanchen, na kilala bilang hari ng energy metamorphosis, at tiyak na hindi ito sapat para sa napakaraming tao na makalampas sa Meridian. Dapat sabihin na ang Reyna Langgam ay talagang nagbibigay ng mga problema sa sarili. Kasabay nito, binibigyan din nito ang Aaron ng isa pang madugong aral. Na okay lang. Huwag magpakitang gilas. Kung hindi ko inayos ang 5 tao na pumunta sa Queen Ant para subukan ang tubig, natatakot ako na ang Queen Ant ay hindi kailanman naging gaaman at nagkaroon ng ganoong kalaking ideya. Ano ang tawag dito? Kailangan kong ipadala ito sa langit ng may luha sa aking mga mata. Ang bato ng 5 elemento ay nakasalalay sa iyo. Sumakit ang puso ni Aaron. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang kamay at pinilit ang kanyang sarili na gamitin ang kanyang lakas para ilipat ang 5 elementong banal na bato. Mabangis din talaga ang 5 elementong Divine Stone. Tila nararamdaman ang intensyon at pagsisikap ni Han Sanchen. Sa oras na ito ay gumagawa din ng isang biglaang pagsisikap, at napakalaking enerhiya ay inilabas mula sa kanyang katawan ng baliw. Biglang napalibutan ng 5 ilaw at 10 kulay ang buong square. Ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata, na parabang ninanamnam ang liwanag, at tila nahaharap sa muling pagsilang sa ilalim ng liwanag. Si Ivory ay nakatikom ang kanyang bibig, at hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malakas, dahil sa takot na abalahin ang Aaron. Alam niya na ayon kay Han Sanchen, ito ang pinakamahalagang sandali para mamatay ang mga langgam. Ang isang hakbang ay buhay o kamatayan. Ngunit sa oras na ito, isang aksidente ang nangyari. Si Han Sansan, na humihimok sa 5 elementong Divine Stone na tumakbo, ay biglang bumuka ang kanyang bibig ng marahas, at ang dugo ay direktang umagos mula sa kanyang bibig. Ang kanyang buong mukha ay madilim at nanginginig. Nabiglang tumangala si Ivory, ito. Paano? Paano ito mangyayari? Ina, si tatay daw ay naghihingalo na. Mabilis na inilabas ng maliit na Dragon Ant ang kanyang boses. Upang matulungan ako, gumamit siya ng maraming tunay na enerhiya sa underground space. Ngayon, sa tingin ko, ang kanyang ama ay dapat na masyadong nasayang dahil siya ay nagpumilit na iligtas ang mga tao. Meron siyang, hindi makapaniwalang tumingin si Ivory sa maliit na Dragon Ant. Ibig sabihin, talagang nananatili si Han Sanchen sa matinding internal friction. Pero nakakapit siya kanina. Ngayon, kapag kailangan niyang tumulong sa higit sa 80,000 mga tao, ang kanyang pagkonsumo ay tataas ng 12 o kahit na daan-daang beses. Pabayaan na lang kung makatiis ang ganitong Han Sanchen, kahit na sa kanyang kapanahunan, maaaring hindi niya ito magawa. Ano ngayon? Pwede ba natin siyang pigilan? Tanong ni Ivory. Umiling ang maliit na Dragon Ant. Ang aking ina ay dapat na higit na nakakaalam kaysa sa akin. Ang lakas ng kasanayang ito ay tumatakbo sa kalahati. Kung sa pilitan mo itong ihinto, ito ay hindi maiiwasang mag-backfire sa magkabilang panig. Sa oras na iyon, hindi lamang ang mga langgam sa 5 ilaw ang mamamatay, kundi pati na rin ang aking ama ay aatakehin ng isang malaking puwersa, na magdulot ng lubhang-malubhang kahihinatnan. Tumanggaw si Ivory. Sa katunayan, paanong hindi niya ito malalaman? Kailangan lang niyang humingi ng ginhawa sa kanyang pagmamadali. Nakakalungkot na kahit siya ay alam na walang sagot na magpapaginhawa sa kanya, isang mas malamig na katotohanan lamang. Walang ibang paraan maliban sa tulungan si Han Sanchen na mapanatili ang kanyang kasalukuyang pamamahala, kalsada ng Ivory. Tumanggo ang maliit na Dragon Ant, ngunit ina, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Malaki talaga ang konsumo ng 80,000. Kapag sumali ka sa laro, kung hindi mo ma-maintain ang iyong enerhiya sa oras na iyon, magiging mahirap sa oras na iyon. Alam ni Ivory na sa oras na iyon sila ni Han Sanchen ay halos iisa. Kung sila ay mabaigo, ang mag-asawa ay aatakehin ng kapangyarihan ng ganting salakay. Sa oras na iyon, sila ay magiging lubhang mapanganib, kahit na patay o buhay. Ngunit sa nakikitang nasa panganib ang Aaron, paanong manonood si Ivory? Alam ko ang mga kahihinatnan na ito, at ang lumang kasabihan ay mabuti. Ang mag-asawa ay mga ibon sa iisang kagubatan, at bawat isa ay lumipad sa harap ng isang malaking sakuna, ngunit hindi namin ginawa ni Han Sanchen. Alagaan mong mabuti ang sarili mo.
Kung hindi na kami makabalik ng Aaron, pakibalik na lang sa syudad ang bangkay ng mag-asawa. May kapatid ka rin na Hanayan. Siya na ang bahala sa iyo. Siyempre, umaasa si nanay, kaya mong alagaan ang kapatid mo kapag kaya mo na. Ina, tumingin ang little dragon ant kay Ivory. Kinagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin, tumalikod at direktang lumipad patungo sa Aaron. Nagsisi siya na nakabalik lang siya sa palasyo. Nang tanungin ni Han Sanchen ang kanyang mga opinyon, hindi niya ito pinigilan. Sa halip, ibinigay niya ang desisyon sa kanyang sarili. Kung alam niya na nagtutulak si Han Sanchen, hinding-hindi siya papayag na gawin iyon ni Han Sanchen. Anuman ang kanyang kagandahang asal, katwiran at kahihiyan, anuman ang kanyang moralidad, nais lamang niyang maging ligtas ang kanyang lalaki. Sa pag-iisip nito, lahat ng nanghihinayang mga ngipin ni Ivory ay nag-igting. Pumunta ka. Ginawang lakas ni Ivory ang lahat ng depresyon sa kanyang puso, direktang lumipad sa likod ng Aaron, at direktang hinampos siya ng isang palad. Sa oras na iyon, isang tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan ang tumagos sa katawan ni Aaron, at pagkatapos ay mula Aaron hanggang sa 5 elementong bato ng Diyos. Sa paglahok ni Ivory, naging stable ang 5 ilaw at tuluyang tumigil sa pagbagsak si Han Sanchen. Gayunpaman, hindi makahinga si Ivory, dahil halos kasabay nito, malinaw niyang naramdaman na si Han Sanchen ay parang isang malaking puyo ng tubig. Hindi lamang nito nilamon ang kapangyarihang pinasok nito, ngunit nagsimula ring lumunin ang kapangyarihan ni Ivory kasama ng kapangyarihang iyon. Si Ivory ay namutla sa lugar. Walang balak tumigil ang puyo ng tubig. Sa halip, ito ay hinihigop ng mas baliw. Hindi ko na kayang suportahan ito. Si Su Yingxia ay nagmamadali. Tumingin siya kay Han Sanchen, na nakoma na, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Yun lang. Mamamatay ka na ba? At namatay si Han Sanchen nang magkasama ng walang anumang reklamo, ngunit sino ba ang ayaw na magkasama sa lahat ng oras? Ngunit nang si Ivory ay nasa kawalan ng pag-asa, biglang, isang malaking puwersa ang umatake sa kanya mula sa likuran. Bago lumingon si Ivory, may nagsalita sa likod niya sa nakatayong boses, "Nanay ko, pinatawad ko ang anak ko sa pagiging unfilial. Hindi ako nakinig sa iyo. Sa tingin ko hindi na bata si Ate Hanayan, kaya bahala na siya." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!